Beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana, and today's video, isang pautangan online na naman ang ating pag-uusapan. Bagong-bago ito na pautangan online or bagong-bago na loan app. Okay? At ayon sa loan app na ito, ay pwede nga daw tayong makautang ng 50,000 pesos. Nag-offer nga daw ito ng mahabang payment terms na 3 months. Okay, busisihin natin yan at mababa nga daw yung interest at yung mga processing fees niya. Busisihin nga natin yan kung maganda nga ba talaga na utangan tong loan app na ito. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka palang nanood sa mga videos natin or sa aking vlog, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para makasali ka sa ating weekly pa-Gcash giveaways at syempre sa ating pa-monthly pa-cellphone giveaways or pa-Realme cellphone giveaways na ini-announce nga po natin every 25th of the month. At congratulations nga po sa winner natin last January, si Ma'am Lysel, at syempre sa mga previous month, winner pa natin ng cellphone at cash. Let's get back to the topic at ang Team Cash Loan App Philippines na naman ang ating pag-uusapan. Under nga ito ng Fast Cash Loan and Lending App. Ito ay merong 1.9 rating, so napakababa po. So dito pa lang ay malalaman mo na parang hindi siya okay, pero syempre utangan ko pa rin para makita ko talaga kung okay nga ba or hindi. Ayon nga dito ay fast approval nga, ultra fast disbursement. Okay? So same with other loan app na kapag i-open natin, kailangan nga mag-input ng isang valid mobile number at doon sa 50,000 na sinasabi ng loan app na ito, by 10,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mahiram. Pero bago nga ako makautang dito, kailangan ko munang masagutan itong mga hinihingi nga nila na personal information like yung province of residence, city of residence, residential address, yung postcode, educational level, marital status, at number of children. Next nga ay yung work information, yung profession ko daw, at yung how long have you been working, and monthly salary or income. Next ay yung emergency contact, agad-agad, relation, at yung name at phone number nga. At tatlo lang yung hinahanap nila na emergency contact or personal references. At kailangan yung maglagay dyan ng email address, enter your email, and then credit standing. Ito may mga tinatanong lang naman, pero puro no loan ang nilagay ko dito. Like, is it overdue in the past month? No. Yung sagot ko, kasi may option naman na no. Maximum overdue days in the past month, no. And total borrowings in the past month, no. At the number of loans in the past month, syempre wala pa rin. Okay? So pagkatapos nga nun ay itong ID information na kung saan kailangan nating mag-upload ng isang valid IDs. Okay? So ang ID nga daw na tinatanggap nito or pwede nating magamit para umutang dito ay yung UMID, National ID, SSS, yung TINA, passport, driving license or driver's license, yung postal ID, at yung voter's ID. Pwede rin daw yung health card. Okay? So, pagkatapos nun, agad-agad dito tayo sa face identification. Kaya lang mga beshies, nung nandito ako sa part ng face identification, nakakaloka. Ilang ulit na ako dito sa face identification, pero laging rejected or hindi daw nababasa. Ano bang nangyayari sa mukha ko? Bakit hindi okay? Or hindi nagiging okay itong face identification? Ilang beses ko nang inulit-ulit. Okay, ang liwanag naman dito sa area ko. At iPhone pa nga yung ginamit ko, kaya lang hindi pa rin talaga nagko-continue yung loan application ko. Nag-stop muna ako, then binalikan ko ulit after ilang oras, then ganun pa rin mga beshi na hindi pa rin nag-o-okay dito sa face identification. Ewan ko kung meron yung mga iba na nag-okay yung loan application nila, pero sa case ko nga, talagang hindi maganda yung naging experience ko. Kasi akalain mo, pagkatapos kong sagutan lahat-lahat ng mga hinihingi nila na infos, then dito lang pala sa face identification, hindi ba itutuloy yung pag-apply ko dahil hindi nababasa na tong app nila yung mukha ko, diba? So, nakakaloka lang mga beshies, dahil nga medyo nadismaya tayo and nakakainis lang talaga kasi gusto ko talagang makita kung paano nga ba yung interest at yung processing fees nila. So, nag-check na lang ako doon sa reviews ng ibang mga umutang dito sa app nga. Okay? And meron ako nakita na halos naloka ako at natuwa nga din ako na hindi natuloy ang pag-apply ko dito kasi napakalaki talaga yung interest at yung mga processing fees niya.
Like, etong isa sabi niya, 800 pesos ang loan, na-receive ko 472, binayaran ko 500 lang dahil bastos mga agent nila. Huwag nyo na itry tong app na to. Sobrang laki ng interest tapos grabe sila mangharas. Mumurahin ka, hindi pa due date. Tatawagin ka kung anong salita. Ite-text, i-call mga contacts mo. Diba? Sumusobra na talaga yung loan app na ito. At meron pang isa. Service fee is too high. For 7,500 principal, they will deduct 3,000 and only 4,500 will be deposited or transferred in your GCash or bank. For 7 days, you need to pay full 7,500. Think about it before you take their loan agreement. So, ayan, nakakaloka mga beshi. Sa kalain mo, 7,500 itong naaprubahan sa isang borrower na umutang dito. Kaya lang, ang natanggap niya nga ay 4,500 kasi agad-agad meron niyang dineduct yung loan app na ito na 3,000 pesos. Ang kailangan niyang bayaran within 7 days ay 7,500. So, grabe po mga besha. Napakalaki talaga yung interest at yung mga processing fees nito. Kasi dun nga sa 7,500, 4,500 lang yung matatanggap. Napaka-short term lang din. Kasi within 7 days, kailangan nating magbayad or kailangan mong magbayad ng 7,500. Kaya laking tuwa ko talaga na hindi natuloy ang aking loan application. At meron pa nga itong mga iba na nag-comment dito, no Team Cash Loan App. Nanghaharas sila kahit bayad na loan mo. Tapos sabihin ka na di sila titigil hanggat hindi ka tapos minumura ka pa sana ma-report itong loan app na to. At ang sabi pa nga nung isang umutang dito ulit, February 4 lang, 800 pesos ang loan, na-receive ko 472, binayaran ko 500 lang dahil bastos mga agent nila. Huwag nyo na itry itong app na to, sobrang laki ng interest, tapos grabe sila mangharas. Mumurahin ka, hindi pa due date, tatawagin kang kung ano-anong salita, ite-text, i-call mga contact please mo. So, ayun mga beshes, hindi maganda yung loan app na to ha. Ayon sa iba't ibang mga reviews nung ibang mga umutang nga dito. Sana may nakuha na naman kayo na idea sa video na ito and sobrang naloka lang talaga ako kasi nga hindi natuloy yung pag-apply ko nga dahil doon sa facial verification. Abay, paulit-ulit ko nang ginawa. Gumamit ako ng Oppo phone, ng iPhone, ng Honor phone. Pero ewan ko ba, bakit puro rejected? Okay? Puro failed. So, yan lang. Sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video. At huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys for watching. At see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.